Book of Life. So, today, medyo magandang panahon, wala nang ulan, lumabas na ata yung bagyo, So, salamat kay lumabas na ang bagyo. So, for today, babahagi ko yung katanungan na tungkol sa pulang baka, Kasi, just imagine, sa Bible, meron palang pulang baka. Ano bang related ng pulang baka sa tinatawag na Kristohanon na pagpangabuhi o yung tinatawag na related sa second coming? So, yung mga tao sa kalibutan, kung hindi nakakabasa ng Bible o hindi maririnig ito sa mga temple of community, hindi natin alam po ano ba ang connection ng pulang baka sa second coming. Yun pala mga kapatid, dapat pala malalaman natin na ang mga bagay na ito, isa pala ito sa tinatawag na mga sinyalis na pag maglapas na ang tinatawag na pulang baka. At kung naunawaan mo ang mga nakasaad sa Bible, ito pala isa sa mga palatandaan na kumbaga talagang malapit na babalik ang mahal na Diyos. So kahit ako sa panampalataya ko, kahit naunawaan ko yung Biblia, gusto kong matiyak nga bakit ba may pulang baka nakarelated sa second coming at sa mga mangyayari sa Israel. So mga bagay na yon dapat pala natin pag-aaralan ayon sa Biblia upang makikita natin ang mga koneksyon ng bawat isa na tinatanong natin sa sarili. Kasi ako mismo nagtatanong din ako sa sarili ko. Kag of course, naririnig ko rin sa mga temple of community, sa mga share ng mga kung sino-sino dyan, na bakit ba napakahalaga ng pulang baka? Ano bang related nito? Ay sa Biblia, ang katotohanan, yun pala mga kapatid, ang katotohanan na sa Biblia pala mismo ang pulang baka. So saan ba natin makikita ang tinatawag na pulang baka? Kasi ito siya ay nakakonnection sa second coming. So mga kapatid, ang pulang connection ng pulang baka sa second coming, wala naman nakalagay sa Biblia na pag may pulang baka na ay babalik si Jesus Christ. Pero ito ay pinagdudugtong-dugtong dahil sa 3 pirasang puzzle sa propesiya. Ganun pala mga kapatid, Kailangan ng ikatlong templo. Ayon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4, sabi ni Pablo, maupo ang taong makasalanan sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Paano siya uupo kung walang templo? Tama? Ngayon, wala pang templo sa Jerusalem, kaya ang logic ng pulang baka, paglilinis ng ikatlong templo. Darating yung man of lawlessness. So mga kapatid, babalik ang mga paghahandog. Kasi nung panahon mga kapatid ni Moises, 'di ba, naghahandog ang mga tao, 'di ba? Ganun, naghahandog sila sa kahit na sa mga bahay natin, 'di ba? Magbagong bahay may kinakatay, nagko-cross sa mga haligi, pero sa katotohanan pala mga kapatid na si Biblia ho 'yon. Ang tanda pala ng cross nung panahon pala na hinahanap ng mga bad people yung mga tao ni Kristo. So that's why pala na pagbigay ng mahal na Diyos ng punishment in the time, gusto pala ng mahal na Diyos na ang mga tao pala, yung bahay nila ay may nakatatak na pula, na ibig sabihin ay anak sila ni Diyos. Kaya hindi sila masasama sa tinatawag na punishment or nakikita ng mga hukbo ng mahal na Diyos na yung mga pintuan mayroong nakabahid na dugo. It means anak ng Diyos, kaya hindi sila kasama sa mga punishment. Yun pala, kasi kahit nung ako bata pa ako magpatayo nga ng bahay o payag at tatay ko kakatay ng manok, ibanyusan nang ikrusan yung haligi namin, ganun pala nung panahon. So ibig sabihin mga kapatid, kaya inaalam natin kung ano bang related ng pulang baka sa second coming. Ano bang mga koneksyon nito? So, paano uupo kung walang templo? Ngayon, wala pang templo sa Jerusalem, kaysa logic, ang pulang baka ay paglilinis sa ikatatlong templo darating ng man lawlessness. Babalik ang mga paghahandog na nakalagay ho sa Daniel verse 9 to 27. At Daniel 12 verse 11, may binabanggit na titigil ang paghahandog sa gitna ng 7 taon. Ibig sabihin, dapat magsimula muna yung paghahandog at
para makapaghandog, dapat malinis muna ang mga pari gamit yung abo ng pulang baka. Makikita rin yan mga kapatid ang supporting evidence niya sa Bible, yung sa bilang 19, yung sa Bill 19, makikita ho yan. Kaya maraming nagbabantay. Pag nasunog na yung pulang baka, malapit na magsimula yung 7 years period. So mga kapatid, si Jesus bilang pulang baka, ito yung spiritual side, no? Sa Herbio chapter 9 verse 13 to 14, ikumpara ni Pablo, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at toro ay pakalinis, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Yung pulang baka sinunog sa labas ng kampo. Si Jesus ipinako din sa labas ng gate. Yes mga kapatid, ayon sa Hebreo chapter 13 verse 12 to 13, yung abo naglilinis ng pisikal, yung dugo ni Jesus naglilinis ng kasalanan forever. So mga kapatid, para sa iba, ang literal na pulang baka ay wake up call. Wake up call lang pala, paalaala na malapit na matupad ang lahat. So ibig sabihin mga kapatid, may related talaga ang pulang baka kasi hindi ho yan ilalagay sa Biblia. Kung hindi ho related, ibig sabihin yung pulang baka, wake up call sa atin or reminder sa atin. So mga kapatid, sa mga Kristiyano tungkol dito sa pre-tribute, pag nasunog ang pulang baka, malapit na ang rapture. Sinyalis na magsimula na yung 7 years of tribulation. Ang mid-post tribute, sinyalis lang ito pero hindi pa agad. Marami pang mangyayari bago bumalik si Jesus. Yes, totoo yun. Kasi ang mag-rapture pa i-rescue pa tayo So marami pa nga mangyayari. So fulfilled na view, hindi na kailangan ng literal na pulang baka, si Jesus na yung katuparan. Kaya kahit magkaroon ng 100 na pulang baka, hindi yun makapabalik kay Jesus Christ. Kasi mga kapatid, ang pulang baka, second coming, pero para sa iba, ang pulang baka, posibleng countdown timer. So, ibig sabihin, countdown timer o kaya sinyalis, so, magkahawig, diba? Yung parang connected. Sinyalis or countdown, no? Para sa mga mangyayari bago ang second coming. Kaya, binabantayan dahil yung baka ang magpababalik kay Kristo, kundi dahil baka sinyalis siya na malapit na. So mga kapatid, para sa akin sa totoo, sa literal na panampalataya ko, isa rin ho yan sa pinag-aaralan ko kung ano bang koneksyon ng pulang baka, kasi ang pulang baka mga kapatid dumating na sa Israel galing sa ibang bansa. 5 ho yun, 5 na ho ang pulang baka ngayon na binabantayan kay ginakustodi ng tempo ng ano tawag na nito sa panggobyerno ng Israel. Yung pulang baka ho nandyan na ho, dumating na nung 2000. Malalaman ho natin, kaya dapat alamin ho natin, no? Napaka-importante pala ng pulang baka na ito. So that's why pala mga kapatid, nakikita nyo kung ano nang pangyayari sa mundo, palapit na palapit, patindi na patindi. Ang pulang baka mga kapatid, dumating na sa Israel. Dumating na ho yung pulang baka. So, kailangan natin malalaman kung ano ba ang koneksyon ng mga bagay na yun. That's why yung nakasaad sa prophecy ni Daniel, chapter 9, verse 27, mga kapatid, kaya nga dapat ipaliwanag, 'di ba? So ngayon, pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin alam kung anong paliwanag or hindi tayo nakikinig sa ibang temple of community na nagbabahagi ng pulong ng Diyos, hindi natin malalaman yan. Kumbaga, nag-aantay tayo na walang kamuhang-muhang ng mangyayari sa mundo. Nag-aantay tayo, nangabuhi tayo diri sa kalibutan na mangmang. Nangabuhi tayo diri sa kalibutan nga iniisip lang natin pagkain natin araw-araw na ginawa, mangmang ang tawag noon mga kapatid, kasi hindi pinaghahandaan o hindi pinag-aaralan ang dapat na mangyayari sa mundo. So mga kapatid, nakasulat ayon sa Daniel chapter 9 verse 27,
at pagtibayin niya ang tipan sa marami sa loob ng 1 linggo at sa kalahati ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang paghahandog at ang alay. So mga kapatid, ang 1 linggo dyan ay 7 taon sa propesiya. Ganun ho sa propesiya ho. Ang kalahati ng 1 linggo ay 3.5 taon. Kung alam na natin, ano? Marami kasi sa atin hindi alam na ang may mga taon at mga araw sa Biblia, no? So kung alam natin, kaya may mga scholar, no, na nag-aaral regarding sa Biblia, no? So sino mga kapatid ang tinatawag na maging tao sa 3.5 years, sa 7 years na yan na hinati lang sa dalawa? Sino ang mga tao at saan sila? Yun dapat ang alaman natin. Bakit mayroong ganyan sa Biblia? So mga kapatid, tatlong matibay lang na tinatawag na pag-uunawa, ano, sa futurist view, Antikristo padarating. Ito yung pinakasikat sa mga paniniwala sa rapture and times. Pagtibayin niya ang tipan, isang pinuno gagawa ng peace treaty sa Israel at maraming bansa. 7 taon yun. Sa kalahati, pagkatapos ng kalahating 7 taon, sisirain niya ang treaty. Yes mga kapatid, nakikita natin ngayon, nag-uusap-usap na yung peace. Diba mga kapatid? Talaga ho. Patitigilin ang paghahandog, uupo siya sa 2 templo at ipapatigil ang mga handog. Dito na papasok ang abomination of dissolution. Hanggang sa wakas, bubuhusan ng galit ng Diyos ang maninira. So mga kapatid, ang koneksyon ng pulang baka para sa mangyayari, dapat muna ang templo ay makahandog. Yes, kaya kailangan muna ng pulang baka para makapag-umpisa. Mga kapatid, sa totoo lang, may pulang baka na sa Israel, kakarating lang yung 5 pulang baka, no? So ang historical view mga kapatid, Antiochus Epiphanes sa Roman, sabi ng iba nangyari na ito. Antiochus 4 Epiphanes 167 BC before Christ, siya yung Greek king na nilapastangan ang templo, nagpatigil ng handog at naglagay ng rebulto kay Zeus. Noong 70 AD Romans, ang mga Romano din ang nagwasak ng templo at tumigil ng mga handog. So para matapos na ang propesiya, Messiah view tungkol kay Jesus. Sabi ng iba, si Jesus mismo yung tinutukoy. Pagtibayin niya ang tipan ni Jesus, nagtatag ng bagong tipan sa cross. 7 taon yung ministry, early church. Yes, totoo yun, nangyari na yun. Di pa mga bata pa tayo, wala pa nga tayo. Patitigilin ang paghahandog. Nung namatay si Jesus, napalitan na yung sistema ng paghahandog. Hindi na kailangan ng hayop kasi siya na yung huling handog. Nasa Hebreo chapter 10 verse 18, wasakin ang maninira. Nawasak ang templo noong 70 AD bilang hatol. Yes mga kapatid, totoo yan. Kung makikita natin sa mga drama noon, winasak yung templo, di ba? Bakit mahalaga ang pulang baka? Yun ang tanong mga kapatid. Bakit po nakalagay yan sa Biblia? Kasi kung yung futurist view ang tama, ito yung sequence sa iniisip nila. Ang pulang baka, 2 templo. Pagsimula ng 7 years sa gitna, titigil ang handog sa second coming. Kaya pag may balita tungkol sa pulang baka, kinukunik nila agad sa Daniel chapter 9 verse 27 kasi sign daw ng reset up na stage. Ibig sabihin, yun nga, ang sinyalis. Ang view nito mga kapatid, sino yung niya ang nangyayari. So, ibig sabihin mga kapatid, yung futurist, antikristo sa future.
Hindi pa yan dumating mga kapatid. Ang historical, Antiochus Romans nangyari na noong 167 BC to 70 AD. Mesiya, si Jesus, nangyari na sa cross. So, 100% ang agreement kahit sa mga theologian, kaya debate pa rin hanggang ngayon. Totoo yan mga kapatid, sa Israel, dinibatihan pa yan hanggang ngayon. So mga kapatid, ang breakdown para maunawaan natin ang propesiya sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27, 70 weeks. Doon kasi nakarot, kumbaga doon nakakunik ang verse 27. Mas maliwanag pa ito. So, ibig sabihin mga kapatid, ang breakdown ng regarding ho sa pinag-uusapan natin na pulang baka na related din ho sa Biblia at related ho sa second coming. Bakit mayroong pulang baka? Dahil ang mga kapatid, ayon sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27, ito yung tinatawag na 70 weeks prophecy. 70 na pitong ito yung basihan sa lahat ng usapan about ikatlong templo at the end times. Nasa magkabilang si Daniel sa Babylonia, nagdasal siya para sa Israel. Tapos sumagot ang Anghel Gabriel para i-explain kung ano ang mangyayari sa bayan ng Diyos. So mga kapatid, Daniel chapter 9 verse 24, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod para tapusin ang pagsalangsang, para tapusin ang kasalanan, para pauwiin ang kasamaan, para dahil ang walang hanggang katuwiran, para tatakan ang pangitain at propesiya, at para paharian ang kabanal-banalan. Daniel chapter 9 verse 25, kaya alamin mo at unawain, wala sa paglabas ng utos na ibalik at itayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na prinsipi ay magkakaroon ng 7 linggo at 62 linggo. Daniel chapter 9 verse 26, at pagkatapos ng 62 linggo, ang Mesiyas ay hihiwalay at wawasakin ng bayan ng isang prinsipi ang lungsod at ang santuaryo. So ito yung mga kapatid, no, nahiwalay kasi namatay na si Jesus noon, no? At winasak yung templo noon, di ba? Ang Daniel chapter 9 verse 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa loob ng 1 linggo at sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang patitigilin ang paghahandog ang alay. So mga kapatid, ibig sabihin, ang verse 24, ang goals nito, ang 70 weeks, ang 6 na bagay, mga kapatid. Una, tapusin ang pagsalansang. Pangalawa, tapusin ang kasalanan. Pangatlo, pawiin ang kasamaan. Pang-apat, dalhin ang walang hanggang katuwiran. Pang-5, tatakan ang pangitain at propesiya. Pang-6, pahiran ang kabanal-banalan. So mga kapatid, ang linggong ito 7 taon, kaya 70 weeks. Ibig sabihin 490 taon. Sa verse 25, yung timeline mula sa utos na itinayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas, 69 weeks, 483 taon. Hinati sa 7 weeks plus ang 62 weeks. Maraming nagko-compute nito na mga scholar, mga tao na lahat ho ang pinag-aaralan ay Bible. So mga kapatid, sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nasa verse 26, dalawang mangyayari. Ang Mesiyas ay hihiwalay. Kaya nga, totoo, namatay si Jesus, di ba? Yung pangalawa, wawasakin ng bayan ng isang prinsipi ang lungsod at ang santuaryo. So, winasak nga ito kasi nung namatay na si Jesus sa cross, winasak ng Romano ang Jerusalem noong 70 AD. So, ganun mga kapatid. Kaya, nakasaado sa verse 27, yung 1 linggo, 7 taon. Ito yung pinagdidibatihan hanggang ngayon ng mga interpreter. So mga kapatid, yung mga bagay na ito, no, dapat
kahit papano may alam rin tayo kasi nakasalalay ho dito. Pero ganun pa man, kahit ano pa naman ang pinagdebatihan nila at kung ano pa naman ang related ng pulang baka sa second coming o sa third temple, ang pinaka-importante sa atin mga kapatid, inaanyahan kayo na magbago ho tayo. Maganda ho tayo. Ang paghahanda sa pagsalubong sa mahal nga Diyos, kahit anong oras man siya ang dating, yun ho ang ating paghahandaan. At least ho, ang pinag-aaralan natin sa Biblia, yung magaganap na kumbaga, maririnig natin sa kagaya ko, nagbabahagi ako sa kagaya sa ibang temple o community, nagbabahagi, kagaya ho sa mga Bible study, sa mga ibang mga tinatawag na social media, maririnig ho natin. So, kagaya ko, naririnig ko rin ho yun. Kaya pinag-aaralan ko rin. Kaya nakikita ko rin ang tamang direksyon. Ganun ho mga kapatid. Huwag ho tayo maging mangmang. Kung naging masaya ho tayo sa kalibutan nun, kahit mahirap, kahit ang sitwasyon ho ay napakahirap, mga kapatid, huwag ho tayo maging mangmang sa espirituhanan niya kabuhi. Mga kapatid, maawa ho tayo sa mga sarili natin, sa mga sariling kaluluwa natin. Kung ngayon pala nga, iiyak-iyak ka na hindi ka pa makakain ng isang kainan. Kung ngayon pala nga, nagrereklamo ka wala kang ulam. Kung ngayon pala nga, problema kang wala kang pera. How much more, mga kapatid, pag hindi ka handa? Kasi mangyayari at mangyayari yun. Hindi ho magiging panahon ni Noah na after na rescue, na mahal na Diyos ang mga tao, pinasakay sa arka, winas out na yung lahat na tao sa pamaraan ng baha.